iwan ni Prinsipe Bumnaya si Prinsesa Wamnaya para pumunta sa isang bayan at makipaglaban. Dala niya ang kanyang espadang kulay araw. Sakay siya ng kabayong lumilipad at nararating pati araw. Nangako si Prinsipe Bumnaya na babalik siya at magkakasama silang muli ni Prinsesa Wamnaya. Pero hindi bumalik si Prinsipe Bumnaya. Isang araw, dumating na lamang ang kabayo na sakay lamang ay ang espadang kulay araw. Nalungkot si Prinsesa Wamnaya. Umiyak ito ng umiyak. Maraming luha. Bumaha sa sapat ilog ng nandulayan. At namatay si Prinsesa Wamnaya dahil sa labis ng lungkot. Magmula noon, umulan ng umulan sa bayan ng Nandulayan. Yun daw ang mga luha ni Prinsesa Wamnaya, na kahit nasa langit na ay umiiyak pa rin. Ang alamat ng ulan. Ang ganda naman ng kwentong yan. Biruin mo, ang ulan pala ay galing sa luha ng isang nasawing prinsesa. Ang aliw naman. Naaliw nga rin ako eh. Kaya ako ginawa ng drawing. Maganda. Pero, maganda din sigurong malaman kung saan talaga nanggagaling ang ulan. Ano? Hahanapin natin si Prinsesa Wamnaya? Hindi si Prinsesa Wamnaya, kundi si Ate Bernaya. Tama ka, Ton. Nasa labas yata siya eh, kasama si Uncle Tito Naya. Para malaman natin kung saan nagagaling ang ulan. Ito natin. Okay, Bel. Ito yung tubig, Bel. Okay. Ito yung tubig. Tito naman! Eh, iyan ang muso ng radiator, no? Amo, kukuha ulit akong tubig. Ay, nako. Bigla kasing sinumpong tong radiator ni Buknoy, eh. Nag-overheat. Pupunta pa naman sana kami sa hardware sa bayan. Nako, Ate Bel, baha pa rin daw dahil sa lakas ng ulan kahapon. Ganun ba? Opo. At habang hinihintay niyo pong maayos si Buknoy, may tatanong kami sa inyo. Eh, ano naman ang gusto niyong malaman ngayon? Gusto po naming malaman kung saan po talaga nanggagaling ang ulan. Sa langit! Siyempre, alam po namin sa langit. Pero ano po bang nangyayari sa langit? Bakit po bigla-biglang bumubuhos ang ulan? Excuse me, kids. Excuse me. Aha. Ito na, Bel. Ito na tubig. Ay, ang bilis matuyo ng tubig. Oh, sobra kasing init. Kalalagay ko lang, oh. Wala na, oh. Nabulsay mo, Tito! Tubig at init! Ay? Sa tubig at init, nag-uumpisa ang ulan. Paano yun, Ate Bel? Eh, Tito, buhusan mo nga uli. Ay, itong mga bata, tignan niyo itong maigi. At sabihin ninyo kung anong maobserbahan ninyo. Oh. Sige. Ayan, ha? Nga. Ay! Pusok. Ano? Nawala yung tubig na nainitan ng radiator. Tama ka dyan, Ton! Pero saan po napunta yung tubig? Nawawala at umaakyat ang tubig sa air bilang water vapor. Water vapor? Water vapor po ba yung tubig na naiinitan at sumasama sa air? Oo, tala. Pero ano namang kinalaman ng water vapor sa paggagawa ng ulan? Eh, pero kung alam nyo na yung water vapor, malapit nyo nang malaman kung paano nagkakaroon ng ulan. Tito, Yes, Bel? okay lang ba kung maiwan muna kita dito? Meron lang akong ipapakita sa kanila. No problem, Bel. I'll see you around. Bye, Bel. Tandaan ninyo ha, huwag nyo itong gagawin na walang kasamang nakatatanda. At tandaan nyo rin na ang gagamitin nating kasirola ay yung hindi nababasag sa init ng apoy. At higit sa lahat, huwag nyo itong hahayaan na matuyuan nito ng tubig. Okay? Sige, dito tayo para mas makita natin. Ngayon, ang gagawin natin ay magpapakulo tayo ng tubig.
Obserbahan ninyo kung anong mangyayari sa tubig. Kumukulo. Umuusok. Uy! Parang nabawasan yung tubig. Oo, Tala. At sumama sa air, paakyat, katulad din sa nangyari sa may radiator kanina. Teka, yun po ang evaporation, di ba? Teka po. Evaporation? Ano po yun? Eh, yung ginawa natin ngayon at saka yung ginawa natin sa radiator. Evaporation po pala ang tawag sa proseso sa pagiging water vapor ng tubig kapag naiinitan ito. Correct. Evaporation is the process when water becomes water vapor. Alam na natin ang water vapor. Alam na rin natin ang evaporation. Pero hindi pa natin alam kung saan talaga nang gagaling ang ulan. Huwag ka nang mainip. Ang evaporation ang unang hakbang sa pagkakaroon ng ulan. Sige, gagawa muna kaya tayo ng isa pang eksperimento para sa ikalawang hakbang. Gawa pa tayo? Sige. Habang kumukulo ang tubig, itatapat ko ang takip ng kasirola ng ganito. O, tignan niyo mabuti, Anong mangyayari? Ayan. May nakikita ko sa takip. May mga butil na mga tubig sa takip. Oo nga, no? Ate Ben, saan pa nanggagaling itong mga butil ng tubig? Saan sa tingin mo? Ito din po ba yung tubig na napakuluan at naging water vapor? Oo, Tala. Ito yung tubig na nainitan kanina. Umakyat sa itaas at sumama sa air, tapos naging water vapor. Nang umakyat ito, dumikit ito sa malamig na takip ng kasirola. Nang lumamig, naging butil ng tubig. Kung ganun, nagiging tubig uli ang water vapor. Oo, kapag ang water vapor ay naging water droplets o butil ng tubig, ang tawag sa prosesong ito ay condensation. Condensation is the process in which water vapor becomes water droplets. Tama! Ngayong alam na natin ang water vapor at condensation, hindi ko pa nakikita kung anong kinalaman nito sa pagkakaroon ng ulan, Ate Bel. Okay na? Okay na si Buknoy. Pwede nang bumiyahe ulit. Alright! Lalakad na tayo! Kayo? Alis kami. Pero sandali lang. Saan tayo pupunta? Di ba gusto mong malaman kung anong koneksyon ng evaporation at condensation sa pagkakaroon ng ulan? Opo. Let's go to Bugnoy! Okay. Mag-iingat ka, Mag-iingat kayo! Mamimiss ko kayo! Ang lakas ng ulan. Oo nga. Pipili tayo ng isang lugar na kung saan sumisikat ang araw. O dito tayo pupunta. Yan. Ngayon, buksan na natin ang evaporation lens ni Buknoy. Sa pamagitan nito, makikita na natin ang evaporation. Umakyat nga ang water vapor mula sa tubig na nainitan ng araw. Evaporation! Doon sa mga sinampay, nagkaroon evaporation. At may nangyayari ding evaporation mula sa natutuyong buhok ng bata. Maraming nangyaring evaporation
evaporation sa ating paligid. Oo nga. Oops! Saan naman tayo pupunta? E di sa lugar ng maraming water vapor. Wow! Sa dagat! Kapag nainitan ng sikat ng araw ang tubig sa paligid, nagkakaroon ng evaporation at sumasama ang water vapor sa air o hangin. Sundan natin ang water vapor. Saan kaya ito pupunta? Buknoy, up we go! Nasaan na tayo? Ang lamig dito. Siguro dito napunta yung water vapor. Ate Bel, parang nasa ulap na ba tayo? Oo nga mga bata. Sandali, buksan muna natin yung condensation lens. Oh, anong nakikita ninyo? Mga water droplets. Kagaya na nakita natin sa takip ng kaldero kanina. Oo nga. Kung ang mga water droplets ay namumuo sa takip ng kaldero, dito naman sa himpapawid, ay namumuo ding water droplets. Siguro, dahil lumalamig na ang mga water vapor. May condensation na nangyayari dito. Teka, labas muna tayo sa ulap. May gagawin lang ako kay Buknoy. Tingnan nyo, nasa loob na tayo ng isang water droplet. Ang daming water droplets. Tingnan nyo, nagsasama-sama. Ang water droplets pala ang bumubuo sa ulap. Nakikita nyo yan? Bumibigat ang ulap pag nagsasama-sama ang water droplets. Ang dami na talaga ng water droplets. Ano yun? Ate Bel, ano nga po ba nangyayari kapag marami ng water droplets? Bumibigat ang ulap. Tapos, ano pong nangyayari kapag mabigat ng ulap? Bumabagsak ang mga water droplets bilang ulap! Yay! Tignan nyo! Bumabaksak na yung mga ibang water droplets. Precipitation ang tawag dyan. Precipitation is the process in which water droplets from clouds turn into rain. Ibig sabihin, precipitation ang tawag sa pagbagsak ng tubig mula sa pagiging ulap. Ngayon, naintindihan nyo na? Mula evaporation, tapos condensation, tapos precipitation. Yan ang buong proseso ng pagkakaroon ng ulan. Alam na natin kung paano nagkakaroon ng ulan. Nga. Landing na yata tayo. Sa dahon tayo naglanding. Yan ang nga ang susunod kong tanong eh. Kung saan napupunta ang ulan? Ano kaya, Ate Bel, kung sundan natin ang patak ng ulan? Pwede! Umuulan pa rin sa paligid. Lumalakas pa yung hangin. Tonton, mukhang mangyayari talaga ang gusto mo. Gumagalaw na tayo! Nasa sapa na tayo. Ang lakas ng agos ah. Nasa ilog na yata tayo eh. Lalong lumalakas ang agos. Wow! Nasa dagat na tayo. Teka, nanggaling na tayo dito, di ba? Bumalik din tayo sa pinanggalingan natin. O paano mga bata? Uwi na tayo? Opo. Uwi na tayo.
kapag may araw, naiinitan nito ang mga tubig sa paligid. Tubig sa paso, baso ng tubig, sinampay ni nanay, ilog, lawa, at dagat. Ang tubig ay nagiging water vapor. Yan ang tinatawag na evaporation. At ang water vapor ay umakyat sa air o hangin. At kapag lumalamig ang water vapor, ito ay nagiging water droplets. Kapag naging water droplets, ang water vapor, yan naman din ang tinatawag na condensation. Ang mga water droplets na nagsasama-sama ay nabubuo bilang ulap. Sa sobrang dami ng water droplets, nagiging mabigat ito. Babagsak ng water droplets. Ang pagbagsak ng water droplets ang tinatawag na precipitation. Ito rin ang tinatawag nating ulan. Tapos, bumabalik ang tubig ulan sa ilog, sapa, at dagat. At magiging water vapor na naman. Tapos, malalamigan, condensation. Tapos, dadami ang mga water droplets, babagsak, precipitation, at paulit-ulit lang. Alam mo ba kung anong tawag sa paulit-ulit na ito? Ano, Ate Bel? Water cycle. Water cycle ang tawag dito. Water cycle. Water cycle, yan. Well, Bel, alis na ba tayo? Bakit kailangan mo pa yung mga yan? Okay na naman si Buknoy. Alam naman si Uncle Tito, parang Boy Scout, laging handa. Oo nga, no? Okay, ah. Tara na, Tito. Lumakad na tayo. Shall we?